Oh, tsaka nga pala, anniversary na din po ngayon mga bossing noong Day of Infamy, yung unang pagpasok na illegal ng mga otoridad dyan sa apat na properties ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay pong dalawang Blaan na miyembro ng Blaan tribe, yung mga indigenous people natin dyan sa may Sarangani, yung Kitbug. Okay, may namatay po dyan na dalawa at may mga minor de edad na nasaktan, marami nasaktan. So gamitin din po natin itong araw na ito para alalahanin ang simula ng paghihirap, simula ng pagtatrabaho, simula ng panghahayop ng Marcos government sa bayang Pilipinas. Oo, yan ang simula. O, pagkatapos niyan, pumunta sila dyan, hinalughog nila lahat. Kinalkal nila, pati lagayan ng kutsara, pati yung mga nakatakip na mga plato, pinagbubungkal nila. O tapos napahiya sila, o umalis sila. Kasi dyan pa lang kabubuhan na yan, dyan pa lang paglabag na yan eh. Kasi nga kapag ka ikaw ay nagsiserve ng warrant, lalong-lalo na kung wala kang search warrant, hindi ka dapat mag-search. Pero kung sakali man may search warrant ka, o kaya ikaw ay sigurado talaga, kumbaga pwede lang yan na mag-search ka sa property kung nakita mo talaga siya na doon pumasok, tumakbo siya papunta ron. Pero kung hindi mo nakita na nagpunta siya doon, hindi mo nakita na nagtago siya doon, wala kang karapatan na halughugin yung property, mga property o lahat ng property. Bawal na bawal yun. So kung halimbawa merong tatlong property at ang paniniwala mo nandoon siya sa property A, you have to secure a search warrant for property A. At saka ang search warrant po ay ginagamit lang po kapag may hinahanap kang bagay. Hindi kapag may hinahanap kang tao. So diyan pa lang, ang search warrant ganyan. Oo, I will be searching you. O ibig sabihin, searching you for paraphernalias or mga contrabands, 'di ba? Kakapkapan ka. O ganun din 'yun, may kontrabando, ano yung eksaktong kontrabando ang ine-expect nyong makita dito? Bakit kayo papasok dito? Ganun 'yun. O kung wala kayong hinahanap na bagay, hindi kayo makakasecure ng search warrant. Kasi ang warrant lang na hawak ng pulis ay arrest warrant. At yung arrest warrant na yan, bagamat buong Pilipinas ay saklaw niyan, hindi ibig sabihin lahat ng property sa buong Pilipinas pwede mo nang halughugin. Pwede mo nang hanapin kahit na hindi ka mag-anak, hindi pinsan, hindi ka ano-ano. Basta natripan mo na pasukin tong bahay na to, baka nagtatago sa dyan, doon na yan, doon na talagang bawal na bawal yan. Hindi pwede yun. So nagkaroon ng ganyan. You have reason to believe that he is in this property. Pero sabay-sabay na inatake nila yung apat na property. So walang intel. Wala silang intel kung nasaan talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi hinanap nila sa apat na lokasyon sabay-sabay. Pwede ba naman yun? Isang tao lang ang hinahanap mo, hahanapin mo siya sa apat na lokasyon? Dapat kung nagpunta ka sa unang lokasyon at pinasok mo yung property na yon, mayroon kang reason to believe na nandoon siya sa property na yon. Bakit hinanap nyo pa siya sa iba't ibang mga properties at pinasok nyo rin yung iba't ibang mga properties na yon? So are you saying na yung apat na properties na yon nandoon siya, isang tao sa apat na property? Kung hindi ba namang tanga talaga tong PNP na to? Isa lang yan sa mga teknikalidad. Diyan po nagsimula. And then after, ayan na nga, pumasok na yung pinakamagaling na asong pulis sa balat ng Pilipinas. Ayan na nga, binalasubas na yun naman KOJ Siege 16 day. Doon naman nagsimula diyan kay Torre. So, samahan po natin ang mga kababayan natin dyan sa Kingdom of Jesus Christ na ngayon ay ginugunita yung isang taon na pang-aabuso sa kanila na hanggang ngayon
wala pa ring report ang putang inang Commission on Human Rights na yan. Di ba natatandaan ninyo, hinihingi ng Senado yung kanilang findings whether may human rights violation ba doon sa operation ng pulis, doon sa Kitbog, yung unang day of infamy at saka yung 16-day siege dyan sa KOJC. Hinihingi yun sa CHR. Ang sagot ng CHR, we are still investigating. Utang ina nyo. Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin kayo. Ang bilis-bilis nyong ipako sa krus si Pangulong Duterte. Tapos, kumpleto, rekado, lahat ng video nasa mga channels namin ng pang-aabuso. Diyan sa Kingdom of Jesus Christ nung 16-day siege. Nung hearing doon sa 16-day siege, tinanong yung CHR, wala pa silang findings doon sa una, yung day of infamy, isang taon na. Wala pa silang findings. Eh di lalo na kaya yung 16-day KOJ siege na yan, di ba? Kaya hayop talaga tong Commission on Human Rights na ito eh. Kupal talaga eh, hindi ba? Di ba? Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at